Tara, mag-pick up tayo ng uling sa Sorsogon City. Maiksing kwento lang para sa araw na ito. Sabado ng umaga noon ay nakaschedule ako mag-harvest ng mga lechugas. Pakita ko muna sa inyo yung mga i-harvest ko mamaya. Maya-maya kasi ay de-deliver natin ito sa palengke. Makalipas ng 2 oras. Okay, so naka-base na ako. So ito yung dadalhin natin. Merong umorder ng lechugas sa One Public Market. De-deliver natin to. Pag na-deliver na natin to, ay pupunta tayo sa Sorsogon City dahil may pipikapin tayong uling. Okay, so nagdala tayo ng timbangan dito, pati itong moisture detector. And bibili rin tayo ng 6 na sako ng bigas. Okay, so naka-ready na tayo. Let's go. Araw ng campaign period that time, mga April 2025 ito ginanap. Kaya kaliwat kanan ng campaign jingle na naririnig nyo ngayon. Inisa-isa ko na ang ipasok ang 2 gray box na may lamang lechugas sa loob ng aming tricycle. Nung okay na ay umandar na ang aming tricycle. Mga 9 AM na noon nung kami ay nakaalis. Una naming sinadya ang ating suki sa palengke. Binigay muna natin sa kanila yung unang gray box na may lamang lettuce. Nung nakabayad na ay dumiretso kami sa kabilang kalsada. May pesto rin kasi sila doon. Kapag weekend kasi ay may tinatawag kami dito sa Huban na market day. Kaya dito natin i-deliver yung isa pang grape box na in-order nila. Pag na-deliver na natin ito ay agad-agad kaming dumiretso sa Sorsogon City. Bali mga 40 minutes ang biyahe papunta doon. Kaya mahaba ang time ko na kumuha ng mga ilang shots habang on the way kami doon. Ito nga pala yung malaking pili nut na estatwa sa tabi ng daanan. Tapos ito naman yung SM City Sorsogon. At ang aming pinagmamalaki dito na aming crown jewel ay ang Sorsogon Sports Arena at ang universidad na kung saan ako nag-aral noong college, ang Sorsogon State University. Sinamantala ko na ang pagpunta ko dito para isang gastusan na lang. Okay, dito tayo ngayon mismo sa Sorsogon City. So sa ngayon kasi may binibili si Papa na interior ng gulong. And once na kabili na siya, ay didiretso na kami sa bigasan. Then punta na namin yung seller ng durog na uling. So ito nga pala yung tindahan na pinupunta ni Papa. Maya-maya lamang. Alis na kami. Nakabili na si Papa. Diretso na kami sa tindahan ng bigasan. So pagkatapos niyan ay bumiretso na kami sa wholesaler ng bigas. Sinamantala ko na ang pagpunta ko dito sa Sorsogon City para isang gastusan na lang. Medyo malapit lang naman ang distansya nito from kanina kasi nasa Sorsogon City lang din naman ito. Agad nating ipinakamada sa mga helper yung in-order nating bigas. Mga 6 na kaban yan. Ibibenta ko rin kasi yan doon sa bahay namin. Bali yan kasi yung isa pang sideline ko sa aming bahay para kumita. Nung okay na ay dumiretso na kami sa lugar na kung saan sinabi ng seller na dito matatagpuan yung mga inipon nilang uling. Dito ko nga pala sa lugar na ito ay ipipikapin yung mga uling na naipon nila. Bali mga nasa 6 na sako ang mga ito. Tinanong ko muna sila kung bakit sila nag-iipon ng mga durog na uling. Sabi ni ate ay dati tinatapon lang nila ang mga ito. Pero nung nakita nila yung post ko sa FB na naghahanap ako ng mga durog na uling, ay agad na sila nag-ipon para ibenta sa akin. Ang ginagawa ko pala ngayon ay binubutasan ko yung mga sako. Ito ay para maipasok natin yung sensor ng moisture device dito sa loob. Malalaman kasi na itong device na ito if yung uling na bibili natin is basa o tuyo. Siyempre kapag tuyo, mahal ang bili ko dyan. Kapag basa, mura lang yan. Kapag nalaman ko na kung alin ang basa at tuyo ay titimbangin na natin ang mga ito. Isa-isa kong tinimbang ang mga ito para malaman ko yung bigat ng kada sako. Kung na-record ko ng lahat ng mga sako para timbangin ay agad na natin inihanda ang kanilang mga bayad. So far, happy naman sila. Paano ba naman, ang dating walang halaga at patapon ng mga durog na uling ay ngayon ay nabebenta na nila sa magandang presyo. Dagdag kita ito para sa kanila. Nung natimbang at nabayaran na natin sila ay agad na natin pinakamada ito sa nagbenta. Buti tinulungan tayo ni Kuya na buhatin ng mga sako mula dito sa maliit na bahay hanggang sa aming tricycle. Nung andito na lahat ng mga sako ay agad na namin itong nilagay sa tricycle. Inoccupy namin yung loob, likod at taas.
dapat masulit ang punta namin dito. Mahal pa naman ang paggasolina that time at parang isang lakad na lang. Siniguro ng aking ama na nakatali ang mga ito ng mahigpit at isa-isa ko nang binalik ang mga gamit ko gaya ng timbangan. So ayun, doon po nagtatapos ang buong kwento. Madalas ganyan ang ginagawa ko kapag nakaipon na sila ng mga uling. Sinasabay na natin yung bigas para isang lakad na lang. Yan, nahahakot na natin yung group na uling na bao. So ayan, balis na kami. Ang dami natin binili. 6 na sako ng bigas, isang cornstarch na 25 kilos, at nasa 6 na sako na group na uling na 130 kilograms. Okay, so lahat yun natapos natin sa isang araw. Yan, pauwi na kami. Ito si mother. Hindi na kami sa uban, lakad pa kami. That is all. Let's go. Isang makabuluhang araw na naman ang natapos ngayong araw. Madalas inaabot ang 2 hanggang 3 buwan bago sila mag-chat ulit upang ipalam sa akin na marami na silang ipon na durog na uling. Kapag ganun ay tinatapat ko na may isasabay din akong bilhin para isang puntahan na lang at isang gastos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.